pesos na cash relief assistance sa 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila. Palalawakin ito sa mga susunod na araw sa labas ng Metro Manila. Ang mga driver ng jeep at transport network vehicle sa mga susunod na araw sa labas ng Metro Manila. Ang mga driver ng jeep at transport network vehicles ay tatanggap din ng tig-5,000 piso na cash lift assistance. Sa huling linggo ng Marso, ilalabas din ng Department of Transportation sa pangunguna ni Secretary Giovanni Lopez ang fuel subsidy. Ipagpapatuloy naman ng Department of Agriculture sa pamumuno ni Secretary Francisco Tiu Laurel ang pamamahagi ng 3,000 pisong fuel subsidy para sa mga magsasaka. Sa Huwebes, mamamahagi rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng 3,000 pisong fuel subsidy sa mga mangingisda. Ang layunin ng Pangulo, tiyakin na may sapat na supply ng pagkain ang sambayanang Pilipino. Batay sa estima, mahigit 26,000 na mga magsasaka at mangingisda ang makikinabang sa fuel subsidy. May karagdagan 2,000 piso rin ang ipamamahagi ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Kasabay nito, hinimok ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na tigilan ang paniningil ng mga pass-through fees sa produktong pang-agrikultura upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Upang makatulong na bumaba ang gastos ng mga airline at pamasahe sa eroplano, magbabawas ng singil sa passenger service charge, landing fee, parking fee, at iba pang mga bayarin ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Pinaikli rin ng Civil Aeronautics Board ang pag-review ng fuel surcharge mula 1 buwan hanggang 15 days na lang upang mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Tututukan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kapakanan ng mga estudyante kung saan ipinagbabawal na rin ang koleksyon ng bayarin sa mga pampublikong paaralan. Ngayong March 25, sisimula na rin ng Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sonny Angara ang kanilang serbisyong FAIR upang matulungan ang mga graduating students na makahanap ng trabaho. Ipagpapatuloy din ng pamahalaan ang libreng sakay sa ilalim ng Love Bus program sa Metro Manila, Cebu at Davao. Sa huli, nanawagan si Pangulong Marcos Jr. sa taumbayan na magkapit-bisig at makipagtulungan sa pamahalaan para malampasan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East. Hindi ito ang panahon para maghilahan pababa. Hindi ito panahon ng paninira at lalong hindi ito panahon ng pamumulitika. Sama-sama nating isusulong ang kapakanan ng bansa at ng taumbayan bago ang sarili. Dito lang po kami para tingnan itong ginagawa natin. Ito na nagsimula itong distribution. Alam naman ninyo ang nangyari. Nagkagera sa Middle East, doon sa pinanggagalingan ng langis, nagtaasan ng presyo ng langis, tinamaan ngayon tayo, wala naman tayong kinalaman doon sa gera na yan. Pero siyempre, pagka tumaas yung langis, damay lahat. Kaya itong ginawa na, nagsimula ngayon today, para sa lahat ng mga tinamaan, lalo na yung mga transport workers, kayo mga tricycle driver, pati yung lahat ng nagpapasada, lahat sa mga transport sector, ay bibigyan namin ng tulong para naman may kaunting pampahabol dun sa pagtaas ng presyo. Kanina raw umaga, kulang-kulang na lang, 100 na ang kada litro. Kaya kailangan, alam ko, kailangan ninyo yan para kahit papaano meron pa rin kayong kinikita. Dahil pagka wala ito, napakahirap na masyado. Kaya siguro, dito lang po kami para mag-inspeksyon at titiyakin lang namin na makapagbigay tayo. Dito po ay ilan ang i-distribute dito? So dito, mga 600. 600, mga 600 dito ang bibigyan
mga 600 ang bibigyan nito ng distribution. Lahat-lahat. Ilan ang... Sa buong Metro Manila, 139,000. Sa buong Metro Manila, 139,000. Nagtayo tayo, naglagay tayo ng ilan to? 30. 30 na ganitong distribution center sa buong Metro Manila. Meron din na kasama sa Cebu, meron din sa Davao, at pagkatapos nun sa iba't ibang lugar, lahat na ng mga tinatawag nga namin, ang tukoy namin ay mga transport workers. Ito kayo. Yun na nga, yun nagpapasada para hindi naman masyadong mahirapan kayo, hindi naman masyadong mahirapan ang commuter, mga pumupunta sa trabaho, at hindi masyadong tataas sa mga presyohan. Kaya ito patuloy namin gagawin at hanggang ganito pa ang sitwasyon. Kaya basta't nandito lang yung gobyerno para tulungan kayo. Sige, good luck po. Magandang umaga.